Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 341 hanggang 350. Kabanata 341, Panloob na Alitan. Magiging maayos din ako. Pinilit ni Hamza na bumangon mula sa lupa, sa kabila ng kanyang matinding sakit, at hinawakan niya ang braso ng santong tagapagmana. Dalawa sila, ang isa ay anino sa kalangitan, at ang isa, ang aking kasama, ay tinamaan ako ng isang lihim na palaso. Kung paanong inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake sa anino sa kalangitan, isang arrow ang bumaril mula sa malayo. Kung hindi dahil sa napapanahong pagdating ng palaso, natitiyak ni Hamza na kaya niyang ibagsak ang anino. Tama na ngayon, bumalik ka at magpagaling ka muna, ipapatawag ko kaagad ang lahat ng mga disipulo ng Skyfire upang maghanda para sa mga susunod na pagbabago, sabi ng Saint Air. Binuhat si Hamza sa kanyang mga balikat at tumakbo patungo sa villa ng Leopold family. Saint Air, ano ang nangyari kay Leader Eulalia? Ang nakitang kalagayan ni Hamza ay bumulaga sa maraming alagad ng Skyfire. Kakaalis lang ng dalawa, at ang isa ay sugatan na. Walang marami sa mundo na kayang manakit kay Hamza. Siyempre, iyon ay mga Panginoon lamang na kilala ng mga disipulo. Agad na tipunin ang lahat, tumawag ng isang kagyat na pagpupulong. At ang mga mangangalakal na iyon mula sa Five River Province, sabihin sa kanila na bumalik sa ngayon, maghihintay sila ng karagdagang mga utos ng Saint Air pagkatapos mailagay si Hamza sa isang malaking conference room. Sumunod sa likuran ang medical team ng Skyfire, inilabas ang kanilang mga gamit at sinimulang gamutin si Hamza. Excuse me, sir, nasaan kaya ang Saint Air? Nang makita ang mga taong mula sa Skyfire na pumasok sa dining area, agad na nagtipon-tipon ang mga mayayamang mga ngalakal upang magtanong ng magalang. Marami sa kanila ang hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng pabor sa Saint Air, sa takot na ang anumang pagkaantala ay maaaring mag-iwan ng masamang impresyon sa kanya. Sa totoo lang, marami tayong gustong talakayin sa Saint Air ng personal, mangyaring ipasa ang mensahe, sabi nila. Ang Saint Air ay umalis ng napakabilis kanina, may nangyari ba? Sunod-sunod na nagsalita ang mga mangangalakal, na parang gusto nilang ipahayag ang lahat ng kanilang mga alalahanin doon at pagkatapos. Ang Saint Air ay masama ang pakiramdam ngayon, lahat ay babalik sa kani-kanilang mga tahanan sa ngayon. Kung ano ang susunod, ang Saint Air ay magpapadala sa iyo upang pag-usapan ang bagay na ito. Ngunit sa ngayon, nais niyang mapag-isa, sabi ng isang disipulo ng Skyfire bago nagplanong umalis sa dining area. Ngayon, makinig ka rito, kapatid, ano ba talaga ang mali sa Saint Air? Lahat tayo ay miyembro ng iisang alyansa, at may karapatan tayong malaman, sabi nila. Eksakto, hindi mo kami pwedeng paalisan ng walang paliwanag, dapat ba tayong magdesisyon na umalis, at least bigyan mo kami ng dahilan, di ba? Saan nagpunta ang santo tagapagmana? Matagal nang naghihintay ang mga mangangalakal sa Saint Air, kaya natural, hindi maganda ang kanilang kalooban. Ngayong pinaalis na sila, lalo na habang nasa loob ng Leopold family villa, nakadagdag ito sa kanilang discomfort. Kung naruroon ang santong tagapagmana, hinding-hindi sila maglalakas loob na ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan, ngunit dahil wala siya at walang dumating, ang mga mangangalakal na ito, na nakasanayan na ang kanilang paraan, ay agad na nagpakita ng kanilang tunay na kulay. Kahit gaano kakalakas, lingkod ka pa rin. Sinabi ng santo tagapagmana na siya ay masama. Mariing inulit ng lalaki, kung sino man ang may mga reklamo, maaari nilang sagutin ang mga ito ng direkta sa Saint Air, kung hindi, maaari na kayong umalis ngayon. Nakatalikod siya sa entrada ng dining area, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, nakatingin sa grupo ng mga mangangalakal sa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, pangungutya, at pangungutya. Ang mga kanina pa sumisigaw na makita ang Saint Air ngayon ay nakayuko ng kanilang mga ulo sa katahimikan. Nagkatinginan ang lahat,
ngunit walang nang ahas na lapitan ng diretso ang Saint Air. Ang Truman Ridge ay kakilakilabot, hindi ba? Itinatag niya ang Boulevard League gamit ang kanyang sariling mga kamay, madaling inalis sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter gamit ang mga pokana, ngunit sinampal ng Saint Air sa harap mismo ng lahat. Para sa sino mang naghahangad na gumawa ng kaguluhan para sa kanilang sarili sa sandaling ito ay magiging tulad ng paglalaro ng apoy. Ilang sandali pa, inilapag ng lahat ang kanilang mga baso ng alak at umalis sa villa ng Leopold family, na halatang hindi nasisiyahan. Ang pinaka-nahihiya sa kanila ay si Whitley Leopold, na hindi makapaniwalang may naglabas lang ng eviction order sa sarili niyang villa. Ngunit alang-alang sa muling pagkabuhay ng pamilya, wala siyang magagawa kundi tiisin ang kahihiyan at mabigat na pasanin. Matapos maalis ang dalawang pinakamalaking kakumpetensya, sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter, wala nang marami ang makatawag ng mga shot sa Five River Province, ang makapangyarihang Leopold family ay hindi maiiwasang maging target ng lahat. Gayunpaman, kung ang pamilya Leopold ay makakabuo ng isang magandang relasyon sa Saint Air, walang sino man ang maglalakas loob na kumilos laban sa kanila. Kahit berde sila sa inggit, kailangan nilang magpigil. Nang makaalis na ang lahat, agad na naging alerto ang villa, kasama ang mga hidden guards na nakakalat sa paligid at ilang mga pinuno ang walang tigil na nagpapatrolya sa bakuran. Ang lahat ng kagamitan sa pagsubaybay ay nakabukas, na sumasakop sa buong Leopold family villa nang walang anumang blind spot. Lahat, mangyaring ibahagi ang iyong mga opinyon. Ang Saint Air ay nakaupo sa gitna ng silid ng komperensya. Ang mesa ng komperensya ay inilatag kasama ang maayos na pinaghiwa-hiwalay na mga bangkay ng mga disipulo ng Skyfire. Ang mga bangkay ay pinutol ng sistematikong walang natira ng buo. Ang pinakamasama ay tinadtad sa 7 piraso. Pinigil ng mga naroroon ang kanilang pagkasuklam, ang ilan ay maingat na humakbang upang suriin ang mga sugat. Saint Air, ayon sa katumpakan ng mga sugat, ang kakayahan ng sumasalakay ay dapat na maihahambing sa ating tagapagtanggol. Ang gayong kakilakilabot na espada ay malamang nagawa ng isang lokal na eskrimador mula sa silangan. Isang tao ang nakarating sa konklusyong ito pagkatapos ng casual na paghawak at pagsusuri sa mga sugat. Lumapit ang isa pa, kumuha ng magnifying glass para inspeksyoning mabuti, pagkatapos ay bumaling sa Saint Air, ang isang stroke ay nakamamatay, ang ating mga tao ay walang oras upang mag-react. Kung titingnan ang mga sugat sa mga sugat, ang kalaban ay mabigat ngunit tiyak na naghatid ng isang biglaang pag-atake. Kung hindi, gaano man kalakas, imposibleng patayin ang napakarami sa atin nang hindi gumagawa ng tunog. Tama iyan, sumasang-ayon ako, sabi ng isang tao. Sino lang ang taong ito na naglakas loob na salakayin ang mga disipulo ng Skyfire? Gusto ba talaga nila tayong i-provoke ng ganoon kalala? Kung hindi alam ng kabilang panig na sila ang mga tao natin mula sa Skyfire, iyon ay isang bagay, ngunit kung alam nila at maglalakas loob pa rin kumilos, tiyak na mayroon silang isang malakas na puwersa sa likod nila. Ang bawat isa ay nagsimulang magtalakayan sa isa't isa, isa-isa, nagtipon sa paligid ng mesa. Sila ay mga pinuno sa loob ng kani-kanilang mga departamento ng Skyfire, at sinundan nila ang Saint Air sa silangan upang matiyak na ang landas ng paghihiganti ng Skyfire ay hindi mabibigo. Sa totoo lang, ang tao sa likod nito ay nasa itaas ng Hamza. Ang Saint Air ay sumando sa kanyang upuan, napakaayaw na isiwalat ang konklusyong ito. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Hamza, ngunit ang tahimik na pagkuha ng napakarami ay wala sa tanong. Bukod dito, ang mga katawan ay wala pang 10 metro mula sa front gate, kahit anong ingay sa ganoon kalapit na distansya ay mag-aalerto sa mga alagad ng Skyfire sa loob ng villa. Hamza, paano mo nalaman na ang ating mga tao ay napatay na? Tanong ng Saint Air, na nakatingin kay Hamza para sa isang sagot. Kung ang insidente ay ginawa ng palihim, paano ito nadiskubre ni Hamza ng ganoon kabilis? Kahit ang guard na responsable sa pag-secure sa gate ng villa ay walang napansin. Saint Air, pinaghihinalaan mo ba akong isang taksil? Nakashirt si Hamza sa isang upuan, kasama ang isang doktor sa tabi niya na nagdidisinpekta ng sugat. Napakalakas ng puwersa ng palaso na tumusok sa braso ni Hamza at naputol ang buto sa loob. Hamza, hindi kita tinawag na traidor. Malamig na sabi ng Saint Air, nagtataka lang ako kung bakit mo ito nadiskubre ng napakabilis gayong wala naman tayong kaalam-alam.
Sa mga salitang ito, nagbago ang tingin ng lahat kay Hamza. Lalo na sa palaso sa kanyang balikat, mas madaling isipin ng mga tao na bahagi ng panlilinlang ang isang sugat na ginawa sa sarili. Anong ibig mong sabihin dyan? Whoosh! Hinampas ng malakas ni Hamza ang mesa at galit na tumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 342, ang dalas ng pansarili. Mag-ingat ka sa susunod. Sa isang kakahuyan sa paligid ng perimeter ng villa ng Leopold family, ginagamot ni Julius Reed ang mga sugat ni Lucan Davenport. Hindi nagtagal, ang mga lumilipad na darts ni Hamza ay sumambulat. Ang isa sa mga ito ay tumama kay Lucan ng husto sa guya. Kung si Julius ay hindi dumating sa oras, si Lucan ay maaaring namatay o nahuli. Minamaliit ko ang sitwasyon, sabi ni Lucan na may mapait na ngiti, napakamot ng ulo sa kahihiyan. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang master ng swordsmanship at madalas na nakikibahagi sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran. Halimbawa, sa pagkakataong ito, pagkatapos na patayin ang mga miyembro ng sekta na nasa isang misyon, tahimik siyang nagtago sa isang malapit na puno upang panoorin ang resulta. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Saint Air, sa kanyang matalas na pangamoy, ay makikita ang kanyang presensya mula sa mahigit 100 metro ang layo. Nang ang isang pagsabog ng Skyfire ay sumalubong sa kanya, abala siya sa pagtakas kaya hindi niya pinansin ang nakatagong dart box ni Hamza. Gaano man kahusay si Lucan, may matandang kasabihan, kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, tiyak na mababasa mo ang iyong sapatos. Nararamdaman kong may mangyayari sa iyo. Tandaan mo ang lesson na ito, o sa susunod ay baka hindi na kita mabantayan. Sayang kung mamatay ka ng napakabata. Tinapik ni Julius ang balikat ni Lucan, at nagpatuloy sila sa panonood ng video feed mula sa meeting room ng Leopold family. Isang linggo bago nito, inutusan ni Julius ang Black Dog na pumasok sa iba't ibang villa ng Leopold family sa ilalim ng pagkukunwari ni Braden Leopold na nag-inspeksyon sa mga ari-arian, sinasamantala ang pagkakataong palitan ang mga security camera ng mga espionage camera. Gamit ang tamang password, maa-access ng isa ang impormasyon mula sa iba't ibang lokasyon sa Leopold family. Saint Air, alam kong nagtataglay ka ng mataas na posisyon sa loob ng sekta at maliwanag na tagapagmana ng sect hierarch. Ngunit hindi ka maaaring gumawa ng walang basehang akusasyon. Galit na itinuro ni Hamza ang santo tagapagmana, hindi pinapansin ang sugat sa kanyang balikat, at marahas na sinaway, ibinigay ko ang aking buhay sa layunin ng Skyfire sa loob ng mga dekada, kung hindi sa merito, kung gayon ay may hirap na trabaho. Ngunit ang paratang sa akin ay isang insulto. Napatahimik ang marami sa tindig ni Hamza. Sila rin ay matagal ng deboto ng Skyfire, na sumali sa sekta sa loob ng mga dekada. Kung sila ay nakatagpo ng parehong kapalaran bilang Hamza, ito ay tiyak na mag-iiwan sa kanila ng panlalamig. Sa paglipas ng mga taon, ang mga kontribusyon ni Hamza sa Skyfire ay lubos na kinilala, at alam ng lahat ang kanyang mga merito. Hindi rin nakatulong ang mga kilalang awayan sa pagitan ng Saint Air at Hamza. Ang mga implikasyon ay malinaw sa sino man sa loob ng Skyfire. Gayunpaman, ang pag-aaway ng pangkat ay hindi bago at isang pangkaraniwang pangyayari sa buong kasaysayan. Hamza, para saan ka nag-aayos? Itinaas ng santo tagapagmana ang kanyang mga mata, sinulyapan si Hamza. Hindi ko sinabing traidor ka. Curious lang ako sa bagay na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay sumagot ng totoo, at lahat ay gagawa ng kanilang sariling paghuhusga. Muling tumahimik ang meeting room. Maraming taon na akong nagsasagawa ng mga misyon, at kahit kailan, gusto kong samahan ang aking mga tropa ng ilang sandali upang matiyak ang ganap na tagumpay, paliwanag ni Hamza nang nakakunot ang mga kilay at pasensya. Ngayon, nakaramdam ako ng pagkabalisa pagkatapos ipadala ang grupong ito. Sinundan ko ang direksyon ng kanilang pag-alis, at hindi 10 metro sa labas, nakakita ako ng isang katayan ng mga bangkay. Pagkasabi nito, tumayo siya at humarap sa mga kasamahan, magkahawak ang mga kamay bilang pagsaludo. Mga binibini at mga ginoo, dapat alam ninyo kung anong uri ako, si Hamza, ako. Ang aking mga gawi sa pakikipaglaban ay mas pamilyar sa inyo. Mahigit sa kalahati ng mga mapanganib na misyon sa loob ng Skyfire ay naisagawa sa ilalim ng aking pamumuno. Snap, dahil doon, pinunit niya ang suot niyang kamiseta, na nagpakita ng mga galos sa buong katawan.
Sa kanyang dibdib at likod, mayroong 12-dosenang galos. Naikuyom ng mahigpit ni Hamza ang kanyang mga kamao, puno ng pagsinta ang kanyang boses. Hakbang at tingnan kung sino ang may mas maraming peklat kaysa sa akin. Sa kanyang sigaw, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi alam kung paano magsisimulang magsalita. Maging ang Saint Air ay nahulog sa awkwardness. Si Hamza ay sumakay sa labanan, madalas na nagsasagawa ng lubhang mapanganib na mga misyon, walang nagdududa sa kanyang katapatan sa Skyfire. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging tiwala ng sect hierarch. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, mas lalong hindi komportable ang Saint Air. Leader Eulalia, may huling itatanong ako sa iyo, sabi ng Saint Air, nakaupo sa upuan na may seryosong ekspresyon. Dahil nandoon ka kung saan namatay ang tagasunod, bakit hindi ka sinaktan ng malapit na tao? Talaga, nang matuklasan ng Saint Air ang taong iyon, 10 metro lang ang distansya sa pagitan ninyo, at si Hamza ay ganap na walang kamalay-malay. Kung tatantyahin natin ang distansya sa oras ng krimen, ang assassin ay dapat nasa loob ng 3 metro ng Hamza. Kung ang kalaban ay nasa loob ng 3 metro at hindi pa rin napapansin, bakit hindi kumilos ang Shadow Warrior? Nakakaintindi ka, ang sobrang lapit ay talagang nagbibigay daan para sa isang nakamamatay na welga. Maaaring malakas si Leader Eulalia, ngunit ang Shadow Warrior ay hindi naman mahina. Walang saysay, ang pumatay ng napakaraming tagasunod, ngunit hindi ang pumatay ng pinuno ng Skyfire. Maliban na lang kung wala sa isip ang assassin. Sa pagharap sa pagdududa ng lahat, namula ang mukha ni Hamza, ngunit siya ay nawalan ng masabi. Oo, ang Shadow Warrior ay naging malapit sa kanya, at sa sandaling iyon, siya ay labis na natakot sa kakilakilabot na pagkamatay ng mga tagasunod na hindi niya naisip na mananatili ang mamamatay tao. Kung pinili ng assassin na mag-strike noon, bangkay na siya ngayon. Mula sa maikling pakikipag-ugnayan kanina, malinaw na ang lakas ng salarin ay hindi bababa sa kanyang sarili, at kung sila ay sumalakay noon, tiyak na magtatagumpay sila. Gayunpaman, ang mamamatay tao ay hindi nag-atake sa halip ay tumakas ng magulo matapos na matuklasan ng Saint Air. Pero nasaktan din ako. Itinuro ni Hamza ang sugat sa braso, basang-basa na ng dugo ang kanyang benda dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Isang arrow ang tumagos sa aking buto. Para sa iba pa, iyon ay isang nakamamatay na putok. Dahil lamang sa maliksi ako kaya't hindi ko naiwasan ang mahalagang lugar. Ngayon, wala na siyang ibang paraan para patunayan ang kanyang pagiging inosente maliban sa sugat sa kanyang katawan. Ang bakal na palaso ay tumagos ng malalim sa kahoy, at kahit isang taong kasing tigas ni Hamza ay nabali ang buto sa pamamagitan ng pagbaril. Narinig mo na ba ang sining ng digmaan mula sa silangan? Binanggit nito ang isang taktika na tinatawag na diskarte ng pinsala sa sarili. Sabi ng Saint Air, dahan daw ang tumayo mula sa kanyang upuan at tumingin sa paligid sa lahat bago itinoon ang kanyang mga mata kay Hamza. Kung hindi dahil sa araw na ito, baka maniwala ako sa iyong kawalang kasalanan. Ngunit ang palasong ito mismo ang panlilinlang na ginamit ng iyong kasabwat para protektahan ka, na gumagamit ng taktika ng pinsala sa sarili. Bakit hindi ka namatay? Ang palaso na iyon ay napakabagsik, at kahit ako ay hindi magagarantiya na mabubuhay mula rito. Ito ay isang nakatagong palaso. Ngunit ikaw, Pinuno Eulalia, ay nagawang makita ang palasong ito habang umiiwas sa mga lumilipad na palaso para sa mamamatay tao, iniiwasan ang mahalagang bahagi at nabali lamang ang isang braso. Ang Saint Air ay dahan-daang lumakad papunta kay Hamza. Leader Eulalia, ano sa tingin mo? Maninarang puri. Biglang tumayo si Hamza mula sa kanyang kinauupuan, tinitigan ang Saint Air. Ikaw ang taksil. Ako, si Hamza, ibinigay ang lahat sa Skyfire, kahit ang buhay ko ay gastahin. Napakatapang. Isang taong nakasuot ng sandata ang humakbang pasulong at malamig na nagsabi, Leader Eulalia, naglakas loob kang akusahan ang Saint Air bilang isang taksil, ito ay lumabag na sa ating doktrina. Ayon sa mga batas ng Skyfire, dapat kang makulong. Tungkol sa hatol, hihintayin natin ang hatol ng sect hierarch. Sumenyas ang nakabaluti na lalaki, at agad na pumasok sa silid ang mga taong may katulad na pananamit. Sila ang law enforcement hall ng Skyfire, kasama ang action team at nangangasiwa sa mga galaw ng lahat. Pagandahin ito para sa kanila.
Habang pinapanood ang eksenang ito sa screen, pinindot ni Julius Reed ang send button sa kanyang cellphone. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 343, dahil wala kang pinili. Nakagawa ako ng malaking kontribusyon sa Skyfire, na naglakas loob na arestuhin ako. Namumula ang mga mata ni Hamza habang nakaharap sa paparating na mga nakabaluti na gwardya, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hamza, ang autoridad ng Law Enforcement Hall ng Skyfire ay umaabot lamang sa ilalim ng sect hierarch. Kahit na ang Saint Air ang may kasalanan, may karapatan pa rin kaming pigilan siya. Kung sa tingin mo ay inosente ka, maaari mong hintayin ang hierarch na magpasya, sabi ng elder ng Law Enforcement Hall, tinanggal ang kanyang maskara at tumingin sa ayaw na si Hamza. Ikaw at ako ay naging mga kasamahan, at ayaw kong maging masyadong pangit ang mga bagay. Kung lalaban ka ngayon, makokumpirma mo lang ang akusasyon ng pagtataksil. Kung hindi, hintayin mo na lang ang hierarch. Hindi ka ba nagtiwala sa hierarch nitong mga taon sa Skyfire? Ako, huminga ng malalim si Hamza, ang buong kilos niya ay biglang nawalan ng sigla, sige, sasama ako sa iyo. Lumingon siya upang tingnan ang santo tagapagmana at malamig na sinabi, ang mga inosente ay naglilinis ng kanilang sarili, ang mga tiwali ay naghahayag ng kanilang sariling dumi. Ibinibigay ko ngayon sa iyo ang sinaunang kasabihang silanganin. Nagtitiwala ako sa paghatol ng hierarch. Ang sabi ng Saint Air, na nakatiklop ang kanyang mga kamay sa isang kamao, nakatingin sa kanluran ng may matinding pagpipitagan, kung ang hierarch ay natagpo ang inosente ka, kung gayon ako ay personal na hihingi ng tawad sa iyo. Maghihintay ako. Umiling si Hamza at umalis sa conference room sa ilalim ng escort ng mga gwardya. Mga Ginoo, ano ang iyong mga pananaw sa mga kaganapan ngayon? Tanong ng Saint Air, tumingin sa paligid ng silid, umaasang ibabahagi ng lahat ang kanilang mga opinyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya naniniwala na si Hamza ay isang taksil. Marami ang sumang-ayon sa konklusyong ito sa panahon ng komperensya. Wala kaming pagtutol, gusto naming marinig ang opinyon ng Saint Air. Pagkatapos magsalita ng isa, tumanggo naman ang iba at sumang-ayon. Bagamat marami ang nag-aatubili na maniwala na si Hamza ay isang taksil, ang lahat ay tila ganoon ang iniisip, at kung sila ay magsalita, tiyak na sila ay madawit. Sa sandaling ito, nais ng lahat na panatilihin ang kanilang sariling payo. Dahil iyon ang kaso, kung gayon. Whoosh! Bago pa matapos magsalita ang Saint Air, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang elder ng Law Enforcement Hall na kaka-escort lang kay Hamza, na puno ng dugo, ay pumasok sa conference room, lumuhad sa lupa, at itinuro sa labas ng pinto, may tao, may nagligtas kay Hams. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, iniluwan niya ang isang subo ng sariwang dugo at bumagsak sa lupa, hingal na hingal. George. Nagulat ang Saint Air, at agad na tumakbo para tingnan si George. Ngunit sa kanyang sorpresa, si George, na naging fit at matatag 30 segundo lamang ang nakalipas, ay namatay na sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay dumaranas ng maraming sugat, 3 sa kanila ay nakamamatay. Ang pakikibaka ni George na magdala ng balita sa kanyang huling hininga ay napakahirap. May kumuha kay Hamza. Talagang traidor siya. Habulin. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagulo ang conference room. Maraming tao, na armado ng mga tauhan at sandata, ang sumugod sa patio sa pagtugis. Ngunit pagdating nila sa looban, ang mga bangkay lamang ng mga tanod ng Law Enforcement Hall ang kanilang natagpuan sa lupa, na hindi nakikita si Hamza. Ang mga gwardya ng Law Enforcement Hall na nakahandusay sa lupa ay pinatay na lahat sa pamamagitan ng isang atake ng espada, na walang naiwang nakaligtas. Taksil, sigaw ng santo tagapagmana. Naghinala lamang siya, hindi kailanman tunay na naniniwalang ipagkakanulo sila ni Hamza. Ang layunin niya sa pag-frame kay Hamza ay sugpuin ang Skyfire na ito na hindi nakikinig sa kanya. Kasabay nito, ito ay upang takutin ang mga nasa loob ng sekta na hindi sumunod sa kanyang utos. Ngunit ngayon, matatag siyang kumbinsido na si Hamza ay talagang isang taksil. Saint Air, pangunahan ko ang mga tao sa pagtugis, dapat nating hulihin ang taksil na ito. Isang binata ang humakbang, nagboluntaryo. Nais ko ring hulihin si Hamza, upang humingi ng hustisya para sa ating mga namatay na kapatid.
Ang pagpatay sa traidor ay tungkulin ng bawat Skyfire na tao. Lahat tayo ay handang manguna sa paghahanap, kung mas maraming tao ang mayroon tayo, mas maraming lakas ang mayroon tayo, at ang awtoridad ng Skyfire ay hindi maaaring labagin. Nang makita ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan na nagkalat sa lupa, ang anumang huling thread ng paniniwala na si Hamza ay inosente ay ganap na sumangga. Malinaw na ito ay isang kaso ng pagdukot at pagliligtas. Kung hindi traidor si Hamza, bakit hindi na lang nila siya pinatay? Bakit iligtas siya? Sa ilalim ng matinding pagbabantay ng Skyfire, ang paglabas ng isang buhay na tao ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Agad na kunin ang video footage. Tingnan kung saan tumakas si Hamza, at, bukod dito, ipakita sa akin kung paano nakalusot ang taong ito. Muling kumunot ang noo ng Saint Air, kung talagang may nakapasok, siguradong naalerto ang mga gwardya sa paligid ng villa. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang narinig kahit isang putok ng baril. Kaya, paano nga ba nagkahalo ang kalaban? Tulad ng utos mo. Matapos yumuko ng malalim, ilang tao ang agad na tumungo sa surveillance room. Samantala, ang Saint Air, na nag-isip muli ngunit nakumpirma na hindi niya makita ang pabango ng Shadow Warrior, ay sumunod din sa surveillance room ng Leopold family. Ang mga kamera ng Leopold family ay siksikan, na may daan-daang mga ito. Ang malaking villa ay ganap na natatakpan, na walang mga blind spot. Gaya ng ipinagmalaki ni Whitley Leopold noon, walang nangyayari sa villa na hindi niya namalayan. Mabilis na naging abala ang mga tagasunod ng sekta, nagsimulang suriin ang mga video ng pagsubaybay. Upang maiwasan ang posibilidad na ang mamamatay tao ay naghalo ng mas maaga, binalikan pa nila ang footage, umaasang makilala ang individual na pumasok sa villa at makakuha ng malaking merito. Pagkalipas ng 5 minuto, halos lahat ay umiiling, sa kanilang mga video, walang bakas ng anumang kainahinala. Kung ito ay isang tao, kailangan nilang lumakad sa matibay na lupa, hindi sila basta-basta mahuhulog mula sa langit. Gayunpaman, sa lokasyon ng camera kung saan namatay ang mga protector guard, biglang lumitaw ang footage. May tao dito. Itinuro ng isang tao ang screen, bumulalas sa alarma. Ang screen ay nagpakita kay Hamza, na naging masunurin sa paglalakad, biglang huminto sa kanyang mga landas, pagkatapos ay pinalaya ang kanyang sarili mula sa mga tanikala sa paligid ng kanyang mga kamay, ng agaw ng isang longsword, at iniindayog ito ng mabangis. Ang mga gwardya ay halos walang oras upang mag-react bago sila matamba at patay, na si George lamang ang namamahala upang makipag-ugnayan kay Hamza sa loob ng ilang sandali bago siya rin natalo. Sa video, sumugod si George sa conference room upang magulat, habang si Hamza ay lumapit sa pangunahing gate at umalis ng walang sagabal. Kusang binati pa ng mga tauhan na nagbabantay sa perimeter ng villa si Hamza. Taksil. Nang makita ang eksenang ito, wala nang nagduda sa katapatan ni Hamza. Isa itong tunay na taksil. Agad na alertuhan ang sect hierarch para sa isang desisyon. Ikaw naman, hanapin mo muna ang bakas. Tandaan na huwag magmadali, tila si Hamza ay palaging nagpipigil, at ang kanyang tunay na kakayahan ay maaaring mas malakas. Ang Saint Air ay may malalim na kaguluhang ekspresyon, ang kanyang mga kamao ay malakas na humahampas sa bakal na pinto ng silid ng pagsubaybay. Samantala, hindi kalayuan sa villa ng Leopold family sa kakahuyan, si Hamza ay ligtas na nakagapos, kahit na ang bibig ay nakabusan ng puting tuwalya. Hello, sana makapagtrabaho tayo, sabi ni Julius Reed, na nakatingin kay Hamza na nakaluhod sa kanyang paanan, at idinagdag na may mahinang ngiti, hindi na kailangan ng ganoong formalidad. May mga bagay na hindi kailangang isulat, tama. Naalala nga ni Hamza, ngunit mahigpit na hinawakan ni Bridger Davenport ang kanyang balikat, na naging imposible para kay Hamza na makatayo man lang. Sino ka? Malamig na tiningnan ni Hamza si Julius Reed at nagtanong, bakit kita tutulungan? Pagkalabas niya ng pinto, dinukot siya at pagkatapos, kasunod ng underground tunnel ng Leopold family, palihim na dinala rito. Dahil wala kang choice, humagalpak ng tawa si Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 344, isang pamilyar na pangalan. Kung sa tingin mo ay kaya mo akong ipagkanulo sa Skyfire, maaari ka ring mamatay. Malamig na tumikim si Hamza,
Puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Sa buhay ko, ako, si Hamza, ay naging tapat sa sect hierarch nang hindi nag-iingat. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay na makitang nasaran ng puri ang mga huling taon ko. Sa loob ng Skyfire, ang reputasyon ni Hamza ay labis na marangal. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging prangka at prangka na nakakasakit sa marami, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Saint Air na magtagumpay ngayon. Sa katunayan, kahit si Saint Air ay naniniwala na ang sect hierarch ay lampasan si Hamza, ipinakulong niya si Hamza sa Law Enforcement Hall para lamang bigyan siya ng babala. Kung tutuusin, si Hamza lang sa Skyfire ang walang pakialam sa Saint Air. Sa mga kaganapan ngayon, kahit na ang mga tagasunod sa loob ng Skyfire ay hindi nasisiyahan, sila ay magdadalawang isip at hindi maglalakas loob na ipahayag ang kanilang sarili ng ganito. At si Hamza mismo ay pinahahalagahan ang kanyang reputasyon higit sa lahat, mas pinipili ang kamatayan kaysa maging isang taksil. Kung gusto mong mamatay, napakadali. Minsang nilaybot ni Julius Reed si Hamza, na tamad na nagsabi, sa katunayan, marami ang nagnanais na mamatay ka, ngunit ako ang hindi gustong mawala ka. Bakit? Hindi maiwasang magtanong ni Hamza. Dahil siya ay nahuli at tinutokso na maging taksil, matitiyak ni Hamza na ang binatang ito ay isang kaaway ng Skyfire. Siguradong hindi nila kaibigan. Ang pagpatay sa gate ng villa. Ako ang nag-ayos. Huminto si Julius Reed bago matapos si Hamza, tapat na umamin dito. Pagkatapos ay ang arrow sa aking balikat. Ang palaso sa balikat mo ay binaril ko rin. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Sa katunayan, sinadya kong hindi target. Kung hindi, kahit na isang Diyos ka, patay ka, sabi ni Julius Reed, tinapik ang balikat ni Hamza, na walang pagsisikap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ako ang iyong kaaway, at narito ako upang patayin ang Saint Air sa 5. Bakit mo gagawin ito? Bakit hindi mo na lang ako pinatay? Umungol si Hamza, nagliliyab ang mga mata sa galit. Kung hindi dahil sa sugat na ito sa palaso, kahit na may kain na hinala, hindi sila maglalakas loob na magsalita sa pulong. Kahit na ang katayuan ni Hamza sa loob ng Skyfire ay hindi ang pinakamataas, siya ay kasing kahulugan ng katapatan, na sinundan ang sect hierarch sa buhay at kamatayan sa loob ng mga dekada at nakamit ang hindi mabilang na mga tagumpay ng kagitingan. Ngunit ngayon, dahil sa tama ng palaso sa kanyang braso, ang mga tao ay tumayo sa pagpupulong upang akusahan siya, iniwan si Hamza na walang paraan upang maipaliwanag ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng palasong iyon ay napakalaki, kung ito ay sinadya upang patayin siya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umiwas. Sinamantala ito ni Saint Air para saran ang reputasyon ni Hamza. Ngayong napatunayang inosente siya, ang tiwala ng sect hierarch sa kanya ay tiyak na bababa ng isang binga. Ano ang silbi ng pagpatay sa iyo? Yumuko si Julius Reed sa harap ni Hamza, na nakangiti. Ang pagpatay sa iyo ay walang ibang ibig sabihin kundi ang pagkamatay ng isang menor de edad na pinuno ng Skyfire. Ngunit paano kung maghinala ako sa iyo? Iyon lamang ay sapat na upang magdulot ng lamat sa loob ng Skyfire, at mamuhay ka sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ang mga taong mahilig sa kanilang reputasyon, lalo akong nasisiyahan sa pagdrag nito sa putik. Lumapit si Julius Reed at kinuha ang isang computer, nagpe-play ng video sa harap ni Hamza. Sa video, nakalaya si Hamza mula sa mga gwardya, kumuha ng kutsilyo, at pumatay ng isang tao. Imposible ito. Ikaw. Nang makita ang footage, naramdaman ni Hamza ang lamig mula sa kanyang tailbone hanggang sa tuktok ng kanyang bungo. Kahit siya mismo ay naniniwala na siya ang nasa video. Hindi niya ma-detect ang kahit katiting na bakas ng isang body double, kaya paano ang iba? Mas mahihirapan pa sila. Talagang sinusubukan mo akong iframe sa kamatayan. Huminga ng malalim si Hamza, lalong bumibilis ang kanyang paghinga. Mayroon ng mga nasa loob ng Skyfire na sumuporta kay Saint Air, at ngayon sa paglabas ng video na ito, ang imahe ni Hamza bilang isang taksil ay walang alinlangan na makumpirma, at maging ang sect hierarch ay hindi siya mapapatawad. Kamatayan, si Hamza ay hindi natakot dito. Sinundan niya ang sect hierarch sa loob ng maraming dekada, palaging nangunguna sa pinakamahihirap na assignment. Sa loob ng mga dekada, nabuhay siya sa gilid, nagdila ng dugo mula sa talam, nakatakas sa kamatayan sa hindi mabilang na mga pagkakataon.
Markang Paywa. Ngunit ang binyansagang taksil ay 1,000 beses na mas masahol kaysa sa kamatayan mismo. Kung 1 minuto ang nakalipas, Hamza ay ganap na natupok ng pagnanais na mamatay, ngayon ang kanyang pagnanais na mabuhay ay napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng pagligtas ay magkakaroon siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ang kamatayan ay tiyak na maglalagay ng hindi naaalis na bahid ng kawalang katarungan sa kanya. Hindi ninais ni Hamza na mamatay na may ganitong kahihiyan. Paano naman? Hindi na kita binibigyan ng maraming oras para mag-isip. Humugat si Julius Reed ng punyal mula sa kanyang baywang at dahan-daang idiniin ito sa leeg ni Hamza. Kung ganoon na lang ang intensyon mong mamatay, oobligahin kita at iingatan ang iyong reputasyon para sa katapatan. Hindi lamang ibabalik ko ang iyong katawan, ngunit ipapaalam ko rin sa harap ng pagiging tunay na nabihag sa akin ng Santoer, bayani. Ikaw, galit na galit si Hamza na parang sisabog ang kanyang baga. Ang ganitong mga aksyon ay hindi magpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan, at ang mas masahol pa, ang kanyang katawan ay maaaring masunog ng mga ekstremista ng sekta o mas masahol pa, itatapon bilang basura. Dahil hinihiling mo ang kamatayan, hindi kita pipilitin. Total, ang isang melon na pinilit na tanggalin ang baging nito ay hindi matamis, sabi ni Julius Reed. Ang kanyang punyal ay dahan-daang tumusok sa balat ni Hamza hanggang sa puntong may ilang butil ng dugo. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon akong sumuko. Ang isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay dumaan kaagad kay Hamza, na naging sanhi ng lahat ng kanyang pagmamataas at pagpapasya na mamatay kasama nito sa isang iglap. Ang kamatayan ay nag-iiwan sa isa ng wala. Reputasyon, prestihiyo, o kayamanan at kayamanan. Pero buhay, buhay pa lang, abot kamay na ang lahat. Oh, ayaw mo pang mamatay ngayon. Dahan-daang binawi ni Julius Reed ang punyal, at ngumiti, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung maglalakas loob akong palayain ka, tiyak na mag-iingat ako, kaya't huwag kang magpantasya na mabuhay upang linisin ang iyong pangalan o anumang uri. Itinuro niya ang computer, maaari mo bang linisin ang iyong sarili sa kapakanang ito? Hindi mo kaya. At kung maaari kong i-orchestrate ito ng isang beses, sino ang magsasabing hindi ko ito magagawa sa pangalawang pagkakataon? Klang. Inihagis ni Julius Reed ang punyal sa lupa at walang pakialam na sinabi, magpasya ka. Kung talagang gusto mong mabuhay, pagkatapos ay paglangkuran mo ako ng tapat. Matapos mapatay ang Skyfire, bibigyan kita ng walang katapusang kayamanan at karangalan. Ngunit kung gusto mo pa ring patunayan ang iyong kawalang kasalanan, maaari ka ring mamatay ngayon. Tinitiyak ko sa iyo, habang sinusubukan mong linisin ang iyong pangalan, hinding-hindi ako babalik. Matapos marinig ang mga salitang ito, si Hamza ay tinamaan na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga iniisip ay ganap na nakita, na nag-iiwan sa kanya na walang privacy. Ang mamatay o hindi ang mamatay. Unti-unti, ang desperasyon ay naging galit, at pagkatapos ay naging puot. Bakit nila ako insultuhan ng kusa? Sinisiraan ang aking kainosentehan. Sa buhay ko, napakalaki ng naibigay ko sa Skyfire, sila ang nag-aani ng benepisyo samantalang ako, ano ang kapalaran ko? Tinapon pagkatapos maubos na parang nagastos na aso sa pangangaso. Ipapakita ko sa iyo kung gaano talaga kakilakilabot ang kalikasan ng tao. Malalim na yumoko si Hamza kay Julius Reed. Mula ngayon, tutulungan kita sa pagbagsak ng Skyfire. Mabuti. Ako si Julius Reed, malamang narinig mo ang aking pangalan. Pinulot ni Julius Reed ang punyal mula sa lupa at mabilis na pinutol ang mga lubad. Julius Reed. Pakiramdam ni Hamza ay pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya lubos matandaan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at nauutol, yung naglipol sa sekta taon na ang nakalipas. Halika. Isasama kita para makipagkita sa iba. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat at lumingon sa isang silid sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 345, Pamumuno sa Kalamidad Silangan. Naisip ni Hamza ang malaking butas na natitira sa pader ng Skyfire, na sinuntok ng walang kamay ng Destroyer of the Sect sa oras ng pagkalipol ng Skyfire, na nagwasak sa mga dingding ng Skyfire Hall na nakatayo ng daan-daang taon. Nang maglaon, nang muling isinilang ang Skyfire, iniutos ng bagong sect hierarch na iwan ang pader na ito dahil ito ay magsisilbing babala para sa mga susunod na henerasyon,
na nagpapaalala sa kanila na laging maghayganti. Ngayon, ang maalamat na kalaban ay nasa harap niya, at ang damdamin ni Hamza ay parang nakasakay sa roller coaster, lumulutang at bumubulusok. Mr. Reed, hindi ka ba natatakot na baka ipagkanulo kita? Ilang dekada nang hinahanap ka ng Skyfire nang walang kahit kaunting palatandaan. Kung sasabihin ko ito sa sect hierarch, tiyak na isa itong malaking tagumpay at malilinis din ang pangalan ko. Pansamantalang tanong ni Hamza, talagang nagtataka na ang kabilang partido ay magiging prangka. Sa kabila nito, nag-alinlangan pa rin siya sa tunay na pagkatao ni Julius Reed. Isang simpleng kabataan, kayang lipulin ang Skyfire sa mga nakaraang taon. Ilang dekada na ang nakalilipas, malamang na ang ama ng binatang iyon ay isang bata lamang. Sinabi ko na kung magtataglay ka ng kaunting tanda ng pagtataksil, masisiguro kung mamamatay ka ng walang buong bangkay, at pinaghihinalaan ko na hindi rin ililigtas ng Skyfire ang iyong pamilya, tama ba? Lumingon si Julius Reed, may suot na sobrang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Tapos sila, makatiyak ka, sa oras na pumayag kang sumama sa akin, inilipat na ng aking mga empleyado sa malayong Europa ang iyong pamilya sa ligtas na paraan. Malapit na silang ilipat sa isang ligtas na lokasyon. Hindi gugugol ng maraming pagsisikap ang Skyfire sa paghahanap sa iyong pamilya, at sa totoo lang, wala silang kakayahang gawin iyon. Muling pinutol ni Julius Reed ang mga salita ni Hamza. Ang pahayag na ito ay nag-iwan kay Hamza na naninigas sa kinatatayuan, nanginginig na hindi mapigilan. Ang bawat hakbang ay pinag-isipang mabuti, medyo natalo siya. Ngayon, na isinasantabi ang kanyang edad, talagang naniniwala siya na ang kabataang nauna sa kanya ang siyang Sam Iris sa Skyfire noong taong iyon. Sa katunayan, iniligtas ka ng kaibigan ko dahil masyado siyang abala sa iyong nagulat na ekspresyon, at sa oras na naisipan niyang kumilos, umalis ka na. Kung tungkol sa araw na iyon, sa katunayan, ito ay isang spur of the moment na diskarte na naisip ko on the fly. Itinulak ni Julius Reed ang pinto ng silid, at itinuro ang isang lalaki sa loob na may nasugatan na paa, ito si Lucan Davenport, aking lalaki. Siya ang pumatay sa iyong mga kasamahan. Lumapit siya kay Lucan Davenport, at itinuro ang kanyang sugat, bagaman siya ay nasaktan mo, mataas ang tingin ni Lucan sa iyo at nais kang kaibiganin. Napakatindi ng firepower ng hidden weapon box ni Kuya, noon pa man ay labis akong ipinagmamalaki, ngunit pagkatapos kong matanggap ang dart na iyon, lubos akong kumbinsido. Ang pagdidisenyo ng gayong walang kamali-mali na plano sa himpapawid, isang bagay na hindi maaaring makamit ng mga ordinaryong tao. Ngumisi si Lucan Davenport, kinuha ang saklay sa tabi ng kama, at pumunta kay Hamza, magaling. Sa oras na iyon, bawat isa sa amin ay naglingkod sa aming sariling mga amo, humihingi ako ng paumanhin kung ito ay hindi nararapat. Hamza, nang makitang si Lucan ay nasugatan sa kanyang kamay, na nagpapanatili pa rin ng isang magalang na kilos, ay hindi napigilan na medyo nahihiya. Malubha ba ang pinsala? Tanong niya, halata sa boses niya ang pag-aalala. Ayos lang. Ayos lang. Tumanggaw si Lucan, tumalikod upang bumalik sa tabi ng kama. Dahil magkakilala na kayong dalawa, I see no need for further introductions. Inion ni Julius Reed ang projector, at itinuro ang malaking mapa sa dingding, ito ang mapa ng villa ng Leopold family. Bagamat may kakayahan kaming makalusot sa surveillance sa loob ng villa mo, hindi malinaw sa akin ang security layout ng Skyfire mo. Sa totoo lang, wala akong planong patayin ang Saint Air, gusto kong hulihin siya at pilitin ang Skyfire na sumunod. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Hamza, mayroon ka bang anumang pagtutol? Hindi ko iminumungkahi ang ganoong paraan ng pagkilos, sumulyap si Hamza sa mapa ng Leopold family villa, nagulat pa rin. Ang katotohanan na mayroon silang akses sa napakaraming kamera ng villa ay nagpahiwatig ng kompletong kawalan ng seguridad at privacy. Speak your mind, tumanggaw si Julius Reed at naglakad patungo sa mapa, tumira ka dito, mas pamilyar ka dito. Kung ikaw ang bahala, paano ka magpapatuloy? Sa Skyfire, humawak si Hamza ng mataas na posisyon, responsable para sa seguridad at proteksyon sa buong taon. Ang mga tauhan ng Leopold family's villa ay ganap niyang gawa, alam niya ang mga bagay na ito tulad ng likod ng kanyang kamay. Sa isip niya, buhay na mapa ang villa. Mr. Reed,
Ang mungkahi ko na huwag magpatuloy gaya ng iyong pinlano ay manghuli ng malaking isda na may mahabang pila. Magalang na nagsalita si Hamza, kami mula sa Skyfire ay nagpadala ng napakaraming tao dahil, isang buwan na ang nakalipas, ang Saint Air ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang babae, na nagsasabing natagpuan niya ang taong responsable sa aming pagkawasak. Ang Saint Air pagkatapos ay nagmamadali dito ng magdamag, ngunit walang nakita, sa halip, isang salungatan sa pamilya Leopold ang naganap. Huminto siya, pagkatapos ay nagpatuloy, ngayong gabi, tumawag muli ang babaeng iyon, sinisiraan ang Saint Air, at binyantaan, na may panghahamak na hindi maaaring pag-aari ng isang ordinaryong tao, nalipulin ang lahat ng Skyfire. Inilatag ni Hamza ang lahat ng kanyang mga iniisip, hindi nagtatago ng isang bagay. Taos-puso sa kanyang pagtalikod, hindi siya nag-iwan ng puwang para sa maling interpretasyon. Isang misteryosong babae. Hinaplos ni Julius Reed ang kanyang baba, dahan-daang nag-iisip. Sa kanyang alaala, tila walang anumang pakikipag-ugnayan sa gayong babae. Bukod dito, mukhang mas may kapangyarihan ang misteryosong babaeng ito kaysa sa Skyfire, pagkatapos ng lahat, medyo bihira para sa isang tao na direktang makipag-ugnayan sa sect hierarch. Narinig mo na ba ang mga detalye? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Sino kaya ang babaeng ito? Nagtataglay ng sama ng loob sa kanya na gusto siyang patayin. May narinig ako. Tumanggo si Hamza. Ngayong gabi, nagkaroon ng alitan ang Saint Air at Truman Ridge sa tarangkahan ng Ridge family. Ang Saint Air, na nakaramdam ng insulto, ay sinampal si Truman Ridge. Ito ay tungkol sa bagay na ito na tumawag ang babae. Pinagsabihan ang Saint Air at nagbanta pa na papatayin ang lahat ng Skyfire. Ganyan ka Banges. Mukhang siya ay talagang walang awa. Tumanggo si Julius Reed, bihira na ngayong mga araw na ito ang makatagpo ng ganitong kamandag na babae. Tunay nga, ang banal na tagapagmana ay marangal, paano niya matitiis ang gayong pagtrato? Sabi ni Hamza, kumikislap ang pait sa kanyang mga mata. Ngunit sa oras na umalis kami, ang aming mga tao ay namatay na. Kahit na ang Saint Air ay maghinala na ako ay isang taksil, tiyak na sisisihin niya ang babae, hindi ito iniuugnay sa iyo. Lubos na nag-iingat ang Saint Air sa mga salita ng babaeng ito. Kung walang resulta ang investigasyon, sa palagay ko ay makikipag-ugnayan ang Saint Air sa sect hierarch ng personal para ilantad ang babaeng nasa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos makinig kay Hamza, nagkaroon ng epiphany si Julius Reed. Siya ay nagtataka kung paano itaas ang mga hinala ng Saint Air, ngayong lumitaw na ang misteryosong babaeng nakasuot ng pula, magagamit niya ito para ilihis ang atensyon ng Saint Air. Kung ganoon nga ang kaso, gamitin natin ang kanilang pakana laban sa kanila at tingnan kung ang Saint Air ang kukuha ng pain. Umupo si Julius Reed sa tabi ng mesa, tinutugunan pareho sina Hamza at Lucan. Hamza, pumunta ka sa Ridge family at ikaw ang may pananagutan sa pagpatay sa ilan sa mga pinagkakatiwalaan ng Ridge family. Sa halos kalahating oras, bibisita ako sa Leopold family villa para tingnan kung ang babaeng iyon ay mananatiling nakaupo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 346, Awkward Hamza. Noong una ay inakala ni Hamza na kailangan niyang mag-isang magmarcha sa teritoryo ng Ridge family at magudyok ng kaguluhan, kahit na ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Pero nag-alala siya ng sobra. Isinaalang-alang ni Julius Reed ang matinding pinsala ni Hamza at ang katotohanang hindi siya personal na makapasok sa labanan upang pumatay, kaya espesyal siyang nagpadala ng isang maliit na koponan para utusan si Hamza. Kailangan lang magpakita at kumpirmahin ni Hamza ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Skyfire person. Pagtingin sa team na nakapila sa harap niya, hindi pa rin sigurado si Hamza. Ang mga gwardya ng Ridge family na nakasuot ng itim ay kakilakilabot, kahit na ang Saint Air ay hindi kalaban para sa kanila. Umatras ng 10,000 hakbang, kahit na nanatili ang mga espadang iyon na nakaitim na nakasuot, ang Ridge family ay puno ng mga eksperto. Posibleng makapasok, ngunit kung ang isa ay makakalabas ay hindi malinaw sa sinuman. Kung hindi siya makalabas, ito ay isang patay na dulo pa rin para sa kanya, lamang ito ay magbibigay daan sa kanya upang mabuhay ng isang maliit na bit mas mahaba kaysa sa isang direktang pagpapakamatay. Huwag kang mag-alala,
Ang mga lalaking ito ay isa sa 100, mas malakas kaysa sa mga walang kwentang empleyado mo, sabi ni Julius Reed, na napansin ang mga alalahanin ni Hamza at sinusubukan siyang aliwin. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Hamza. Ang mga disipulo ng Skyfire na kanyang inutusan ay ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa loob ng sekta, na may pinakamaraming paraan ng pagpatay. Hindi man lang makalapit ang mga ordinaryong tao, higit pa sa kanila. Ngunit sa ilalim ng bubong ng isang tao, walang ibang pagpipilian kundi ang yumuko ang kanilang ulo, bukod pa, ang mga empleyadong iyon ay nakaraan na. Dahil nagtaksil sa Skyfire, hindi na siya nakabalik sa sekta. Mukhang may mga alalahanin si Leader Eulalia. Paano ba naman ito? You all can spar with Leader Eulalia. Remember to hold back and take care not to hurt Leader Eulalia. Si Julius Reed ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran sa harap ng grupo, nagsasalita ng nakangiti. Si Mr. Reed ay nagbibiro. Naniniwala ako na ang mga lalaking ito ay isa sa 10,000. Kaya lang alam mo rin kung gaano ako kakilakilabot. Kung ang lahat ng mga lalaking ito ay mas mahusay kaysa sa akin, hindi ba ako magkakaroon ng hindi nararapat na reputasyon sa Skyfire? Sabi ni Hamza na may pagmamalaki na tono, bagamat mayabang ang kanyang mga salita, may bahid ito ng nostalgia sa nakaraan. Hindi siya naniniwala na ang mga lalaking ito ay maaaring maging ganoon kalakas, kaligtasan lang ang gusto niya. Leader Eulalia, ang makakita ay naniniwala. Bakit hindi mo sila kalabanan? Si Julius Reed ay lumilitaw na walang intensyon na magbago ng kanyang isip, nasabik pa rin kay Hamza na subukan ang kanyang kamay laban sa mga lalaking nasa harap niya. Ituwid natin ang isang bagay, huminto sa isang pagpindot at mag-ingat kay Leader Eulalia. Maging ang matiigang si Hamza ay nagsisimula ng mahirapan. 2 beses na niyang ipinagpaliban, binigyan ng mukha si Julius Reed, at kakatapos pa lang niyang makasama, oras na para ipakita ang kanyang halaga. Dahil gusto ni Mr. Reed na makita ang sarili niya, pipiliin ko ang pinakamalakas. Sparring session lang ito para sa paghahambing, huwag masyadong seryosohin. Tumingin si Hamza sa mga taong nasa harapan niya at itinuro ang isang matipunong binata, ikaw. Mukhang mas malakas ka kaysa sa iba. Ang mga taong nauna sa kanya ay payat, maliban sa binatang ito na matipuno at mukhang may pinagsasanayan. Ngunit tiwala pa rin si Hamza. Bilang isa sa mabibigat na pinuno ng Skyfire, kung matalo siya ng isang binata, walang saysay na ipagpatuloy niya. Leader Eulalia, sigurado ka bang gusto mo siya sa unang round? I think you might want to pick the weakest one first, to avoid shaking your confidence. Nakangiti pa ring sabi ni Julius Reed na para bang na-anticipate na niya ang lahat ng ito. No need, Mr. Reed, rest assured, I'll make sure they spare teeth. Just don't blame me for being too heavy-handed, sagot ni Hamza na may malalim na pagyuko, ang kanyang magandang braso ay sinenyasan ang binata, may sugat ako sa braso, ngunit para matalo ka, sapat na ang isang daliri. Puno ng galit ang puso niya. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ni Julius Reed, at nakita niya ang lahat ng ito bilang isang insulto. Ang isang grupo ng mga Alapiers ay nangangailangan sa kanya upang personal na hawakan ang mga ito. Ikinuyom ng mahigpit ni Hamza ang kanyang kamao gamit ang kanyang mabuting kamay, naghihintay na turuan ang mga walang alam na kabataang ito ng leksyon at ipakita kay Julius Reed ang kanyang tunay na lakas. Mauna na kayong dalawa at mag-spar, titingin ako sa gilid. Oh, at dahil nasugatan ang braso ni Leader Eulalia, hayaan mo siyang gamitin ang kanyang magandang braso. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, pinalapit ni Julius Reed ang isang upuan. Umupo siya sa upuan na nakakross ang isang paa sa kabila, naghihintay na panoorin ang paligsahan. Hindi na kailangan. Huminga ng malalim si Hamza at malamig na sinabi, Mr. Reed ay masyado akong pinapagaan. Bagamat ako ay isang menor de edad na pinuno sa Skyfire, ang aking mga kakayahan ay tiyak na hindi dapat maliitin. Kung gayon, huwag kang magpakita ng anumang awa. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, at pinaikit ng binata ang kanyang mga mata, naghagis ng suntok mula sa manipis na hangin. Laro ng bata, malamig na tumikim si Hamza at hindi man lang sineseryoso ang suntok ng binata. Inabot niya ang isang kamay niya para hawakan ang pulso ng binata. Ito ang kanyang signature move. Sa sandaling nakalock si Hamza sa isang pulso, ang braso ay talagang nawalan ng silbi.
Hindi niya sinadyang maging ganoon kabigat, ngunit ang paulit-ulit na pang-aasar at pang-iinsulto ni Julius Reed, kasama ng sariling pagnanais ni Hamza na itatag ang kanyang awtoridad, ang nagbunsod sa kanya na piliin na isakripisyo ang braso ng pinakamalakas na binata na ito. Napagkasunduan na noon pa man na kung may mangyari man, hindi ito pananagutan ni Hamza. Bukod dito, gusto niyang maramdaman ang kanyang mga bagong subordinate. Kung talagang kulang sila sa kakayahan sa pakikipaglaban, tiyak na papayuhan ni Hamza si Julius Reed na talikuran ang planong ito. Swoosh! Sa wakas ay nagbanggaan ang dalawang kamao. Naramdaman lamang ni Hamza ang pamamanhid sa kanyang braso at napilitang umatras ng ilang hakbang, habang ang isang nakakatusok na sakit ay agad na kumalat sa kanya, dahilan para hindi siya kusang huminga ng malalim. Ngunit ang binata na kanyang kinakalaban ay tila walang problema. Matapos maabot ang isang matagumpay na hit, ang binata ay tumalon at tinutukan ng isang sipal ng diretsyo sa mukha ni Hamza. Mabilis na hamarang si Hamza gamit ang kanyang braso, hindi niya namalayan na napakalakas ng sipal na hindi lamang nagdulot ng matinding pananakit ng kanyang braso kundi natamba rin siya sa lupa. Ang binata ay hamampas ng may bilis, kawastuhan, at walang awa, na iniwan si Hamza sa lupa, na nagpakawala ng masakit na alulong. Ngunit hindi iyon ang katapusan nito. Tumayo si Hamza mula sa lupa, puno ng kahihiyan ang kanyang mukha. Matapos makipag-usap sa isang malaking laro, natalo siya sa 2 galaw lang, lalo na sa harap ng napakaraming tao. Paano uutusan ni Hamza ang mga taong ito pagkatapos nito? Paano niya inaasahan na susundin nila ang kanyang mga utos? Be gentler with your hits. Injured na si Leader Eulalia. Just stop when you've made your point. How can you beat him so harshly? Mabilis na tinawag ni Julius Reed ang binata na akmang sasampalin muli, senyales na huminto na. Ngunit sa pandinig ni Hamza, ang mga salitang ito ay parang hindi kapani-pani walang malupit, na nagpainit sa kanyang mukha sa sakit. Dahil nagyabang lang para mapahiya agad, may mas nakakahiya pa ba doon? Hindi ako nakapag-adjust ng maayos ngayon lang. Lumapit si Hamza sa grupo, itinuro ang isang partikular na payat na binata, at sinabing, lumabas ka, makipaglaban tayo. Ang taong ito ay napakapayat at tila hindi gaanong kaya kaysa sa binata noon. Inaliw ni Hamza ang kanyang sarili sa pag-iisip, iniisip na sa hinaharap, hindi muna siya dapat tumawag sa pinakamalakas na tao ngunit magsimula sa pinakamahina, upang maiwasan ang agarang kahihiyan. Ako, humakbang ang payat na lalaki, tinuro ang sarili at nagtatanong. Gumawa ka. Pinagmasdan ni Hamza ang payat na lalaki ng maingat, handang ipagtanggol laban sa anumang pag-atake. Pagkatapos ay gagawin ko ang aking paglipat. Ang payat na lalaki ay nawala sa kanyang kinatatayuan sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 347, kumakatok sa pinto. Si Hamza, bilang isa sa mga praktikal na mandirigma sa loob ng Skyfire, bagamat ang kanyang individual na kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa Saint Air at iba pang mga tagapagtanggol, ay higit pa sa kakayahang durugan ang iba. Noong taong iyon, nag-iisa si Hamza upang patayin ang isang pinuno ng isang organisasyon, nag-iisa at walang armas na natalo ang 12 ng mga tao, at sa huli ay ginamit ang kanyang mga kamao upang patayin ang amo ng organisasyong iyon. Ngayon, hindi man lang niya kayang talunin ang isang grupo ng mga Allopiers na kanyang minamaliit, na nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang mukha. Bagamat siya ay nasugatan, hindi ito dahilan. Pinili niya ang pinakamahina, na medyo nakakahiya, ngunit sa huli, maaari nitong iligtas ng kaunti ang kanyang dignidad. Gayunpaman, ang tila mahinang kalaban ay nawala sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang. Naramdaman ni Hamza ang lamig sa kanyang likod at likas na tumalikod. Whoosh! Nakita niya ang payat na lalaki na naglunsad ng isang sipa sa hangin, na nagpabagsak kay Hamza sa lupa. Spurt! Si Hamza ay pinalipad, na dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Naramdaman na lang niya ang pag-ikot ng kanyang dugo at enerhiya, na para bang lahat ng kanyang mga buto ay nalaglag. Paumanhin ko. Humalaklak ang payat na lalaki, ikinulong ang kanyang mga kamay habang umaatres. Hindi mahalaga, gusto ko lang makita kung gaano kakalakas, para makita kung angkop ka bang sumunod sa mga nasasakupan ko, awkward na sabi ni Hamza habang umaakyat sa lupa, pilit na ngumiti, medyo malakas ka, hindi magiging kahihiyan ang pagsunod sa utos ko.
Salamat sa papuri, Leader Eulalia. Sumagot ang payat na lalaki na nakakuyom ang mga kamay, ang kanyang tono ay labis na gumagalang. Kapag natalo mo ako, bakit parang hindi ka man lang masaya? Lumapit si Hamza sa payat na lalaki, halos purihin ang kanyang kalmado at kalmadong kilos. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang papuri, nagsalita ang payat na lalaki, sa totoo lang, ang pagkatalo kay Leader Eulalia ay inaasahan, walang dapat ikatuwa. Sa usapin ng lakas, wala kang kapantay sa amin. Ikaw, sa sobrang galit ni Hamza ay umakyat ang dugo niya, halos matamba siya. Bumaling siya kay Julius Reed, humihingal, at nagtanong, paano ko mamumuno sa mga nasasakupan? Sa unang araw nila, wala silang respeto sa akin, kung pupunta tayo sa isang misyon, wala tayong iba kundi isang disorganized na gulo. Nang medyo bumuti na ang pakiramdam ni Hamza, agad siyang naging irritable muli, pangunahin na dahil sa hindi kasiyahan sa kahihiyan na dinanas niya. Siya ay makapangyarihan, ngunit nakatayo sa buong view, siya ay nasugatan ng isang subordinate ng sundalo, kung aakayin niya ang mga taong ito palabas, natakot siya na hindi niya mautusan ang sino man sa kanila. Makakatiyak ka tungkol dito, tumayo si Julius Reed at dahan-daang naglakad patungo kay Hamza, lahat sila ay aking mga tauhan, at lahat sila ay bihasa. Maaaring sila ay malalakas, ngunit sila ay prangka sa pag-uugali. At tama sila, ikaw ay talagang mahina, ngunit hindi ito hadlang sa iyong kakayahang maging pinuno nila. Pagdating sa pagsasagawa ng mga utos, ang aking mga tauhan ay hindi natitinag. Ang lahat ng mga lalaking ito ay ang mga piling puwersa na ipinadala ni Cold Nelson, na karaniwang nagbabantay sa DeMarco Mount ng 10,000 Mountain Alliance Sanctuary. Hindi pa banggitin ang kanilang kakilakilabot na lakas, ang kanilang katapatan ay hindi nagkakamali rin. Maging ang mga pinuno ng iba pang 3 paksayon na nagbabantay sa DeMarco Mount ay kailangang humingi ng pahintulot sa kanilang mga nasasakupan kung nais nilang mag-alsa. Kaya naman, maaari lamang silang kumilos ng patago, na walang sinumang nang ahas na hayagang maghimagsik. Lahat sila mga lalaki mo. Nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, labis na nagulat si Hamza. Upang makapagtawag ng napakaraming eksperto ng basta-basta, ang pagbagsak ng Skyfire ay hindi makatarungan. Sa pag-iisip nito, lalo siyang gumaan ang loob na siya ay tumalikod sa kaaway, kung hindi, siya ay nahaharap sa tiyak na kamatayan at pagkawasak ng kanyang organisasyon. Tama, ang bilang ng mga lalaki ay hindi masyadong marami, kung kailangan mo, maaari akong tumawag ng higit pa anumang oras, sabi ni Julius Reed, tinapik ang balikat ni Hamza at mahinang nagsalita, pakiproblemahin mo ang iyong sarili na makapunta sa Ridge family at siguraduhin si Truman Ridge ay mabubugbog ng kalahating kamatayan. Saka lang niya matatawagan ang misteryosong babaeng iyon, at maaari nating magalit ang dalawa. Tulad ng utos mo. Sa pagtingin sa mabibigat na mga nasasakupan sa kanyang harapan, si Hamza ay hindi nang ahas na magtanim ng anumang pag-asa na mapalad. Kahit na may nasugatan na braso at kamay, susugod siya sa Ridge family nang walang tigil upang matiyak na ang gawaing ito ay tapos ng maayos. Mr. Reed, sana ipaubaya mo sa akin ang Saint Air. Lumingon siya at sinabi sa mahinang boses. Kung hindi dahil sa mahigpit na pagdiin sa kanya ng Saint Air, kung hindi dahil sa mga mapanirang salita ng Saint Air, magiging maliit pa rin siyang boss sa Skyfire, na tinatamasa ang reputasyon para sa katapatan. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Ang reputasyon ay ganap na nasira. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, ito ay isang blessing in disguise, at least iniiwasang mapahamak sa tabi ng Skyfire. Magtaglay man ako ng pangalan ng isang taksil, kung hindi ako kakampi kay Julius Reed, hindi pa ba ako masusumpa bilang isang taksil? Walang problema. Hanggat tinutulungan mo akong matuklasan ang mga sikreto sa loob, maaari mong harapin ang Saint Air o maging ang master ng Skyfire. Tawa ng tawa si Julius Reed at tumalikod na para pumasok sa loob ng kwarto. Habang pinapanood ang papaalis na figure ni Julius Reed, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Hamza at sinenyasan ang mga tao sa likuran niya, sumunod ka sa akin. Kuwait, ang Ridge Family Gate. Pare, bakit namatay ang mayordomo? Tanong ni Anselm Ridge sa kanyang matanda na ama, ang kanyang emosyon ay umaagos. Nakita sila ng mayordoma na lumaki, itinuring ng mga anak ni Truman Ridge ang mayordomo bilang kanilang sariling ama,
na bumubuo na ng malalim na emosyonal na ugnayan. Ngayon, ang mayordomo ay hindi maipaliwanag na pinatay sa loob ng tahanan ng Ridge family, at ang salarin ay hindi natagpuan, natural na nag-iiwan sa mga bata na labis na hindi nasisiyahan. Mahigit isang dekada na ang mayordoma sa Ridge family, halos parang anino ng ama. Kung papansinin natin ang bagay na ito, paano natin haharapin ang iba kapag nakalabas na ito? Talaga, dahil gustong lumabas ng Ridge family, dapat tayong magpakita ng saloobin sa mga taong ito. Para walang pakundangan na pumatay sa loob ng pamilya natin, malinaw na wala silang respeto sa Ridge family. Nang malaman ang intensyon ng nakatatandang Ridge na lumabas mula sa pagre-retiro, ang nakababatang henerasyon ng Ridge family, na nadala sa bingit ng kabaliwan, ay sunod-sunod na nagboluntaryo, umaasang makapagpapalabas ng landas para sa Ridge family. Kung tutuusin, para sa mga miyembrong ito na napakayaman sa ikalawang henerasyon, ang pagiging nakakulong sa kabundukan ng walang kalayaang tahasang ipagmalaki ang kanilang pinagmulang pamilya at kayamanan ay isang napakasakit na karanasan. Dahil ang Ridge family ay nagnanais na lumabas at maging overt overlord ng Five River Province, ang mga individual na ito ay walang alinlangan na magugustuhan ang pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon at pagkamangha. Ang pagkamatay ng mayordomo, isang mahalagang tao, sa loob ng silid ni Truman Ridge ay nagpagalit sa mga bata ng Ridge. Katahimikan. Whoosh! Malakas na hinampas ni Truman Ridge ang lupa, kahit na medyo na-deform ang kanyang tungkod dahil sa impact. Ama, lumuhad si Anselm Ridge sa lupa, ang bagay na ito, hindi basta-basta mapapabayaan. Siya ang pinakatanyag sa nakababatang henerasyon ng Ridge family, at ang unang mag-aaral na pinadala ni Truman Ridge. Kamakailan lamang, nakisalamuha si Anselm Ridge sa mga kilalang tao ng lalawigan, at ipinamalas ang kanyang pagkakakilanlan sa Ridge family, madalas siyang gumagastos ng pera, na nag-iiwan ng ganoong impresyon ng Ridge family sa loob ng probinsya. Hintayin lang ang Ridge family na lipulin si Julius Reed at muling makabalik, at malalaman ng buong mundo na ito ang tunay na Ridge family. Bukod dito, karamihan sa mga lokal na mayayamang mga ngalakal ay sumali na sa Boulevard League, ang mga hindi, tulad ni Miguel Abbott, ay nakatagpo ng ganap na katwiran na kamatayan. Ang tanging nakatayo sa paraan ng paglabas ng Ridge family ay si Julius Reed. Lahat, tumahimik. Huminga ng malalim si Truman Ridge, nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Ang mayordomo ay pinatay ng isang misteryosong babae na nag-utos sa eskrimador na may berdeng damit. Bagamat ang Ridge family ay maraming bihasang mandirigma, hindi nila kayang hawakan ang napakaraming eskrimador na nakasuot ng berde. Natural ako, mag-ulat. Isang grupo ng mga tao sa Skyfire ang nakatayo sa labas ng gate, kasalukuyang malakas na nag-iinsulto. Isang lingkod ng Ridge family ang sumugod sa bahay sa takot, lumuhad sa lupa, at nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 348, Nagmamadali ako. Masyado nang lumayo ang Skyfire. Una, pinatay nila ang mga katulong sa aking asyenda, pagkatapos ay ipinahiya ang aking ama. Ngayon ay nangahas na silang pukawin tayo sa pamamagitan ng pagpunta sa ating pintuan, sa pag-aakalang ang Ridge family ay walang sisigat sa kanila. Biglang tumayo si Anselm Ridge mula sa lupa at sumigaw, "Nasaan ang mga mandirigma ng Ridge family? Nasa serbisyo kami ng Ridge family." Kaagad, mahigit 100 lalaki ang lumabas mula sa labas ng gate. Ang mga lalaking ito ay pawang mga eksperto na inaalagaan at binayaran ng Ridge family, kadalasang tumutulong sa mga gawain ng pamilya at pinangangalagaan ang seguridad ng pamilya. Ngayong may dumating na nagdudulot ng gulo, ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga lalaking ito na ipakita ang kanilang halaga. "Pare, ano pong order nyo?" Lumingon si Anselm Ridge at tumingin kay Truman Ridge, nakayuko habang nagtatanong. Truman Ridge ang tunay na family head, at kahit na para sa isang away sa labas, kailangan munang humingi ng mga tagubilin sa family head. Ito ang tuntunin. May nagbabala na sa Skyfire sa pamamagitan ng telepono, ngunit ang mga taong ito ay hindi nagpigil kahit kaunti. Kahit na sa normal niyang ugali, medyo irritable si Truman Ridge sa sandaling ito, dahil sa pagkamatay ng mayordomo. Go! Kahit gaano karami ang pumatay, hindi mahalaga.
Ang babae sa telepono ay gumawa na ng mga katiyakan, at dahil palihim niyang mapapatay ang mayordomo nang walang nakakapansin, nangangahulugan ito na tiyak na may kakayahan siyang harapin ang Skyfire. Ngayon, dahil ang kabilang partido ang unang nagdulot ng gulo, kahit na ang Ridge family ang pumatay sa mga taong ito, papanagutan pa rin ng babae ang Skyfire. Naiintindihan. Malalim na yumoko si Anselm Ridge kay Truman Ridge, sinulyapan ang iba pang miyembro ng Ridge family sa malaking bulwagan, at tumalikod upang akayin ang kanyang mga tauhan sa gate ng bundok. Samantala, sinimulan na ni Hamza ang pagsumpa sa bundok. Maaaring napakalakas ng swordsman na nakasuot ng berde, ngunit sa mga lalaking ito bilang kanyang suporta, hindi masyadong natakot si Hamza. Higit pa rito, sa kanyang pagdating, siniguro na ni Julius Reed sa kanya na hindi kikilos ang eskrimador na nakadamit berde. Sa pag-iisip tungkol sa napakaraming mahimalang mga gawa ng binatilyong ito noon, handang paniwalaan ito ni Hamza. Boom boom boom. Sa sunod-sunod na ingay, dahan-daang bumukas ang gate ng bundok. Skyfire, masyado mo na kaming binubuli. Lumabas si Anselm Ridge mula sa gate ng bundok kasama ang mga eksperto ng Ridge family, puno ng galit ang kanyang tono. Natapakan ang mukha ng ganito, kung hindi sila kumilos, baka maging katatawanan sila ng Five River Province. Bubuli ka namin, ano ang gagawin mo dyan? Sinuri ni Hamza, at nang makumpirma na hindi sumunod ang eskrimador na nakadamit berde, lalo siyang naging matapang. Kasunod ng mga tagubilin ni Julius Reed sa liham, agresibo niyang pinukaw ang pamilya Ridge ay dapat nabulag upang labanan ang Skyfire. Kaya ikaw, nang makita si Hamza, mas lalong nagalit si Anselm Ridge, hindi ka sumusunod sa tabi ng Saint Air, pero pumunta ka rito para sampain ang gate ng bundok natin, hindi ka ba natatakot na maging katatawanan kapag may nabalitaan? Naalala niya ang lalaking ito na may tank top, dahil nandoon siya noong kumilos ang Saint Air. Ang anumang pagdududa ni Anselm Ridge tungkol sa panghihikayat ng Skyfire ay ganap na ngayong napawi, at lubos siyang naniniwala na ito ang kanilang ginagawa. Isang katatawanan. Ang mahihina lang ang pinagtatawanan. Pinapatay na ng malakas ang mga tatawa. Bagaman masakit ang kanyang braso, si Hamza, na nakatayo sa harap ng tarangkahan ng Ridge family, ay nagsalita ng mayabang at tuwang-tuwa. Maging ang Saint Air ay kailangang maging maingat kapag kaharap ang Ridge family, ngunit wala siyang ganoong alalahanin at masasabi niya ang anumang gusto niya. Malaya mula sa mga hadlang ng mga patakaran ng Skyfire, nadama ni Hamza ang lubos na kalayaan. Ulysses Reed, turuan mo ako. Isang matipunong lalaki ang lumabas mula sa hanay ng Ridge family, may dalang palakol sa bundok at naglalabas ng nakamamatay na aura. Hari ng lakas, Ulysses Reed. Ipinakilala ni Anselm Ridge mula sa likuran, sa isang palakol sa bundok na kayang putulin ang mga puno ng 3 metro ang kapal, kaya niyang durugan ang isang tigre hanggang mamatay sa isang kamay. Kayong hindi natatakot mamatay, halika at hamanin. Sa pagdating ni Ulysses Reed, sumilay ang ngiti sa mukha ni Anselm Ridge. Ito ay isang samurai na binayaran niya ng malaking halaga, na may walang kapares na lakas. Sa pagbabalik tanaw sa mga kasama ni Hamza, maliwanag na hindi sila magkatugma. Ang isa sa kanila ay kasing payat ng kalaykay, na tila matatenggay ng hangin. Ako si Ulysses Reed, sino mang gustong. Puff. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang mismong lalaking tinutuya ni Anselm Ridge dahil sa pagiging payat ay biglang lumundag, ang kanyang mahabang espada ay humihiwa sa hangin at tiyak na tumama sa lalamunan ni Ulysses Reed. Zits! Bumalik ang longsword sa kaluban nito. Excuse the laughter. Yumuko ang skinny monkey na magkahawak ang mga kamay, nakangiti sa mga miyembro ng Ridge family at Ulysses Reed sa kanyang harapan. Clunk! Napaluhod si Ulysses Reed, patay ng hindi nakapikit. Markang paywa. Isang espada sa lalamunan. Ito. Kumurap si Anselm Ridge, walang kamalay-malay na lumunok ng laway, at nakatayong nakaugat sa lugar, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi pa nga nakakagalaw si Ulysses Reed. Noon, nasaksihan niya mismo ang kamangha-mangha na si Ulysses Reed, hindi banggitin ang kanyang napakalaking lakas, kundi pati na rin ang palakol na iyon na maaaring maghati ng mga bundok at isang hindi magagapi na sandata. Ngunit ngayon, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago siya pinatay ng maliit at mahinang lalaking iyon na hindi man lang niya siniseryoso.
Hindi lang siya, maging si Hamza ay nakatayong naninigas sa kinatatayuan, ang mga mata ay nakatutok kay Ulysses Reed. Ngayon ay naunawaan na niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga salita ng maliit na lalaki. Hindi man nasugatan ang kanyang braso, tiyak na hindi siya makakapareha ng maliit na lalaki, marahil ay makakatagal siya ng 1 o 2 galaw, ngunit tiyak na hindi hihigit sa 3. Walang dapat ikatuwa sa pagkatalo sa isang taong napakalakas. Sa pag-iisip tungkol kay Julius Reed, na madaling mag-utos sa mga lalaking nasa likuran niya, muling naramdaman ni Hamza ang lamig na dumaan sa kanya. Ang huling pag-iisip ng rebelde sa kanyang puso ay naglaho. Ang pagtalikod ay haantong sa isang miserableng kamatayan, wala siyang lakas ng loob para doon. Ang mga tinaguriang eksperto ba ng Ridge family na ito ay napaka-vulnerable. Halos hindi na nakabawi si Hamza at nagpatuloy sa kanyang mga pang-aasar. Napansin niya ang isang problema, ang grupo ng mga tao sa likod niya ay nakakatakot na mga mandirigma, ngunit pagdating sa pagmumura, sila ay ganap na walang kakayahan. Sila yung tipong mabangis sa kilos pero matipid sa salita. Ikaw, sa pagharap sa pang-aasar, nanginginig sa galit si Anselm Ridge, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Hindi man lang kumikilos ang sarili niyang lalaki bago mamatay, anong dignidad ang natitira sa kanya? Sino ang lalaban? Kung sino man ang makakapatay nitong skinny monkey, bibigyan ko sila ng 50 milyon. Sumigaw si Anselm Ridge, na naging sanhi ng muling pagkatuwa ng marami. Tulad ng sinasabi, ang mga gantimpala sa pera ay maaaring maglabas ng lakas ng loob sa mga lalaki, at sa lalong madaling panahon, 3 tao ang lumabas sa karamihan. Handa kaming maglingkod para sa Ridge family. Lahat ng 3 ay malakas, bawat isa ay may kaunting katanyagan sa underworld. Sa pag-aakalang maaaring naging pabaya si Ulysses Reed noon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Anselm Ridge. Ngayon na ang lahat ay alerto sa kanyang grupo ng mga tao, ang naunang paghamak sa kanilang mga puso ay naglaho, at ang tagumpay ay tila walang gaanong isyo. Osby Michael, Naiden Leopold, Jade Sinclair. Matapos ipahayag ang kanilang mga pangalan, bawat isa sa kanila ay kinuha ang kanilang mga armas. I wonder kung sino sa inyo ang unang gustong mag-spar. Muling nabawi ni Anselm Ridge ang kanyang kumpiyansa. Lahat ng 3 ay mga master, at sa pang-araw-araw, ang pagkatalo ng 10 lalaki bawat isa ay medyo madali para sa kanila. Sabay-sabay kang lumapit sa akin, sabi ng skinny monkey, na sumulyap sa kanyang relo. Kapos ako sa oras. Mapangahas, walang galang, maghandang mamatay. Napahigpit ang hawak ng 3 sa kanilang mga sandata, na parang naiinsulto. Napakaraming kalokohan. Ang payat na unggoy ay tumingin sa 3 lalaki na walang pasensya, pagkatapos ay nawala sa lugar. Saan siya nagpunta? Nakaramdam ng gulat ang 3, nakaramdam ng lamig mula sa likuran. Mag-ingat ka, lumiit ang mga mag-aaral ni Anselm Ridge, ngunit huli na ang kanyang babala. Paf! 3 magkasunod na espada. Wala pang oras na lumingon ang 3 bago bumagsak ang lahat sa lupa. Patay bilang mga kuko ng pinto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 349, magdagdag ng ilang apoy. Nakakatakot ang hangin. Tumulo, tumulo. Hinawakan ng payat na lalaki ang kanyang mahabang espada, walang ekspresyon na nakatingin kay Anselm Ridge. Ang dugong tumutulo mula sa kanyang espada ay bumagsak sa lupa, ang tunog ay malinaw na naririnig. Sabay-sabay tayong umatake, walang magawa niyang sabi. Sa kanyang likuran, umaagos ang dugo ni Hamza sa pananabik, kahit hindi pa niya napatay ang biktima ay tumitibok pa rin ang kanyang puso. Ito ang taas ng kayabangan. Talagang gusto niyang sumugod, tumayo sa likod ng payat na lalaki, at sumigaw, sino pa ba ang maglalakas loob? Ngunit ang sagot na kanilang nakuha ay walang iba kundi katahimikan. Ang lahat ay hindi tanga, sa isang hampas lang, alam na nila ang pagkakaiba ng lakas ng 2 panig. Master Ridge, mayroon akong mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin, kaya aalis muna ako saglit. Malapit ng mga anak ang asawa ko, kailangan ko siyang alagaan. Nakatanggap lang ako ng balita na namatay ang aking ina sa bahay, kailangan kong bumalik saglit. Nang marinig ang lahat ng iba't ibang mga dahilan, kinuha ni Anselm Ridge ang isa sa kanila, hindi ba't ang iyong ina ay kamamatay lamang noong nakaraan,
at ikaw ay umalis upang magdalamhati sa kanya. Stepmother, kakasali lang ng stepmother ko sa pamilya namin at wala na rin siya. Sorry talaga. Hindi na hinintay na magsalita pa si Anselm Ridge, tumalo ng taong iyon at nawala sa isang iglap sa harap ng gate ng pamilya Ridge. Ginamit din ng iba ang kanilang divine skills para magkalat at makatakas. Natatakot na kung sila ay huli na ng ilang sandali, maaari silang mamatay ng walang kumpletong bangkay. Marami ka. Si Anselm Ridge, na nanunood sa papaalis ng mga eksperto, ay sumumpa sa langit, kapag hindi ko kayo kailangan, bawat isa sa inyo ay hahakbang pasulong upang magpakita ng katapatan. Ngayon, kapag kailangan ko kayo, kayong lahat ay walang iba kundi mga duwag, natatakot sa kamatayan. Magwala, at huwag nang bumalik. Whoosh! Bago pa niya matapos ang pagmumura, lumipad na ang payat na lalaki sa pamamagitan ng isang sipa, diretsyong binali ang mga binti ni Anselm Ridge. Basag. Malinaw na umabot sa pandinig ng lahat ang tunog ng mga buto, na sinundan ng parang baboy na hiyawan ni Anselm Ridge. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang iyong miserableng buhay. Sabihin mo sa Truman Ridge na bukas sa ganitong oras, babalik ako kasama ang mas maraming lalaki, hanggang sa lumabas ang iyong pamilya Ridge at yumoko bilang paghingi ng tawad sa Skyfire. Pinunasan ni Hamza ang kanyang lalamunan at mayabang na tumingin sa Anselm Ridge, na nakaluhod sa lupa. Tara na, kung magiging ganap ang dula, kailangang humakbang ang misteryosong babae para pigilan ito, kung hindi ay tuluyang magulo ang Five River Province. Sa loob ng isang tirahan ng pamilya Ridge, pinanood ni Truman Ridge ang eksena sa video, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao sa kanyang damit, puno ng galit ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang telepono at dahan-daang nag-dial ng numero. Ano ba, gabi na, at iniistorbo mo ang routine ko sa face mask. Kaya, mas mabuting bigyan mo ako ng dahilan para magpalamig, kung hindi, isa pang bangkay ang itatapon sa iyong silid. Mahinang boses ng isang babae ang dumating sa telepono. Pagod, at medyo naiinip. Ang aking mga tauhan, pinatay sila ng Skyfire. 5 minuto ang nakalipas, ang mga tao ng Skyfire ay pumunta sa tarangkahan ng bundok ng aming pamilya Ridge upang sampain at hamanin kami, at ang aking walang isip na anak ay nanguna sa mga tao upang lumaban. Ang mga resulta ay nakapipinsala, marami ang namatay o nasugatan, at ang mga binti ng aking anak ay nabali. Galit na umungal si Truman Ridge, kung hindi mo haharapin ang bagay na ito, kukunin ko ang aking mga tauhan at lutisin ito sa aking sarili. Mangyaring huwag akong akusahan sa ibang pagkakataon na kumilos ng walang ingat, hindi nakikinig sa mga utos. Walang sino man, na may mga tao sa kanilang mga ulo, ay maninindigan para dito. Ang pamilya Ridge, 100 taong gulang na angkan na may napakataas na katayuan, ay umaasa na makawala sa mga paghihigpit ni Julius Reed at tamasahin ang mga kagandahan ng mortal na mundo pagkatapos na makawala sa pag-iisa. Ngunit hindi nila inaasahan na ang daan palabas ng pag-iisa ay magiging napakahirap, una ay nawalan ng mga tropa at mga general, at ngayon ang kanilang dignidad ay natapakan. Ganun ba? Ang babae ay tila hindi makapaniwala, hintayin mo ako sandali. Ilang sandali pa, muling narinig ang boses ng babae, nakita ko na ang video, at talagang lumayo na ang Skyfire. 2 oras na ang nakalipas, binalaan ko na ang Saint Air, tila hindi niya ako pinapansin sa kanyang mga mata. Kung gayon, mangyaring magpas siya, sabi ni Truman Ridge sa malalim na boses, na puno ng hinanakit. Makalipas ang 10 minuto, bibigyan kita ng sagot. Ibinaba ng babae ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Sa sandaling iyon, ang Saint Air ay katatapos lamang magulat sa sect hierarch, na nasa malayong kanluran, na ipinaalam sa kanya na si Hamza ay nagtaksil sa organisasyon at lumipat ng katapatan. Ngayon ay may mas kaunting kalaban para sa kanya sa loob ng sekta, at nagawa rin niyang sugpuin ang marami na hindi nagpakita sa kanya ng sapat na paggalang. Pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ngunit sa susunod na sandali, isang tawag sa telepono ang ganap na nabasag ang kanyang magandang kalooban. Ano ito? Sinagot ng Saint Air ang tawag, na may kawalang kasiyahan sa kanyang tono. Sa isang gabi lang, 2 tawag. At pagkatapos ng unang tawag, ang kanyang itinalagang squad ay nabura, na naging sanhi pa ng pagtalikod ni Hamza. Ginawa mo ba ang iyong paglipat? Tanong ng babae sa mahinahon na boses,
ngunit ito ay may bahid ng pagpatay na layunin. Eksakto. Inakala ng Saint Air na nagtatanong siya tungkol sa kanyang pagtugis kay Hamza, dahil iyon lang ang kanyang aksyon noong gabing iyon. Para saan mo kinukuha ang mga salita ko? Lalong lumakas ang galit sa boses ng babae. Binabalaan kita. Huwag mo akong itulak masyadong malayo. Kahit sino ka man, magpakita ng kaunting paggalang. Ang makapangyarihang Skyfire ay hindi nangangailangan ng sino mang bumubulong at tumuturo ng mga daliri mula sa likuran. Ang Saint Air, nang makitang hindi nasisiyahan ang babae, ay nagalit din. Ang Skyfire ay isang napakatanyag na organisasyon sa kanluran, na itinuturing na hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Bagamat minsan itong nawasak, ang muling pagtatayo hanggang ngayon ay ipinagmamalaki pa rin ang maraming eksperto. Ngayon ay tumuntong sa lupain ng silangan, upang insultuhan at mapahiya ng paulit-ulit ay isang dagok sa kanyang pagmamataas. Sabihin mo ulit. Malamig na sinabi ng babae, kahit ang iyong sect hierarch ay hindi maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganoon. Pagbabanta sa akin, paano mo ipapaliwanag ang pagkamatay ng aking mga tauhan? Bigyan mo ako ng paliwanag. Ang Saint Air ay sumigaw ng malakas, na napagpasyahan na ang babae ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga tauhan sa sandaling sila ay umalis. Mabuti, isang maikling salita lang ang sinabi ng babae bago ibinaba ang tawag. May dumating. Magbantay sa paligid. Gusto kong mapahinto ang sinumang darating sa labas ng villa. Ang Saint Air, galit na galit, binasag ang telepono at sumigaw sa labas ng pinto. Naiintindihan. Agad na nagsilabasan ang mga tao mula sa Skyfire, sinigurado ang lahat ng pangunahing posisyon ng villa upang maiwasan ang anumang paglusot ng kaaway. Nakikita mo iyon. Ang kalaban ay gumagalaw. Si Julius Reed, kasama si Lucan Davenport, ay nakasquat sa isang puno hindi kalayuan sa gate ng villa, nakasilip sa mga binocular at maingat na pinagmamasdan ang bawat galaw sa loob ng villa. Marami mula sa Skyfire, kasama ang mga nakaraang hidden guards, ay nagbabantay sa paligid ng villa. Nag-survey sila ng may matinding pagbabantay, malinaw na itinaas ang alerto sa pinakamataas na antas. May ipapadala ang babaeng iyon sa ilang sandali. Sabi ni Julius Reed na may kasamang masiglang ngiti. Mr. Reed, paano ka nakakasigurado na darating siya mamaya? Ayon kay Hamza, ang babaeng ito ay dapat magkaroon ng mga mata at tainga sa lahat ng dako. Para sa kanya, ang pakikitungo sa isang Skyfire Saint Air ay magiging kasing simple ng pagpapakita kapag sinabi niya, tanong ni Lucan Davenport, na hindi maintindihan kung bakit ang gayong kakilakilabot na figure ay mangangailangan ng maraming oras upang tipunin ang kanyang mga puwersa. Mayroon akong mga mata sa loob ng 10 milyang radius, kung ang babaeng iyon ay may mga tao sa paligid, tiyak na hindi sila makakatakas sa aking mga tingin. Tila ngayon ay napakahina na ng kontrol ng babae sa Five River Province, hindi siya dapat narito, nag-o-orchestra mula sa malayo. Inilabas ni Julius Reed ang isang kahon ng mga nakatagong sandata mula sa kanyang likuran at tahimik na tinutukan ang nagbabantay sa tarangkahan. Magdagdag tayo ng panggatong sa kanilang apoy. Kapag dumating na ang susunod na tambak ng kahoy, palakihin pa natin ang apoy nila. Whoosh! Sa sandaling bumagsak ang mga salita, agad na pinalitaw ni Julius Reed ang mekanismo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 350, Nakakasilaw na Karahasan. Ang lakas ay napakatindi, na agad na nagpadala ng bantay sa pinto na lumipad palabas. May mga umaatake na may mga nakatagong armas. Kasunod ng alarma, lahat ng Skyfire operatives at hidden guards sa loob ng villa ay nakahiga sa lupa. Sa napakalalim na gabi, maaari lamang silang umasa sa tunog ng mga darts upang matukoy ang isang pangkalahatang direksyon, kung saan naruroon ang tao, na talagang mahirap hatulan. Ano ba? Pumapatay talaga sila ng tao. Nang marinig ang balitang ito, ang mga mag-aaral ng Saint Air ay lumiit ng marahas, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay kumikibot ng hindi mapigilan. Dati akong nag-aalala tungkol sa pagliligtas ng mukha, ayokong makipagtalo sa kanya. Ngunit ngayon na paulit-ulit niyang iniinsulto ang aking Skyfire, hindi na ito matatagalan. Hanapin ang kanyang mga tao at ilabas sila. Galit na galit siyang umungol at naglakad palabas sa looban ng villa. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga operatiba ng Skyfire at hidden guards ay nakayuko sa madilim na sulok,
hindi nangangahas na tumayo. Ang pagharap sa mga salarin na may mga nakatagong armas ay hindi pinalad ng sinuman. Nandito na sila. Nagsusyang gesture si Julius Reed, senyales na tumahimik kaagad. Sa isang makipot na landas na hindi kalayuan sa kanila, maririnig ang sunod-sunod na mahinang yabag. Bagamat napakaliit, hindi pa rin sila nakatakas sa pandinig ni Julius Reed. Nalaman din ni Lucan Davenport ang presensya ng grupong ito salamat sa babala. Malakas talaga, mula sa likod. Ito ba ang grupong ipinadala ng misteryosong babaeng iyon? Kung mahuli natin ang mga taong ito, maaari ba tayong makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanila? Maingat na tanong ni Lucan Davenport, natatakot na magulat ang grupo sa malapit. Walang kwenta. Sa sobrang misteryo ng babae, ang padalos-dalos na pagkilos ay tiyak na magugulat sa ahas. Tsaka isipin mo, kung may nakahuli sa mga taong pinadala natin, ano ang malalaman nila? Sa karamihan, makakakuha sila ng pangalang tulad ng Cold Nelson, ngunit tiyak na hindi nila mahahanap si Cold Nelson. At kapag nahuli ang mga taong ito, agad akong hindi kukunin ni Cold Nelson. Umiling si Julius Reed, ipinaliwanag na ang gayong padalos-dalos na pagdalaw ay walang layunin at gagawin lamang ang babae na maging maingat, at sa gayon ay nasasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Tama, kaya maghintay na lang tayo ng ganito. Kahit na si Lucan Davenport ay isang swordsman, ang kanyang puso ay kalmado. Sa kabaligtaran, nagkaroon pa siya ng kaunting impulsive streak. Naghihintay kami. Total hindi naman nagmamadali ang mga performer, so bakit kami, ang audience? Kinuha ni Julius Reed ang isang mansanas sa kanyang bulsa, kasama ang isang fruit knife, at nagsimulang maghiwa ng mansanas. Mr. Reed, talagang walang kapantay ang iyong teknik sa pagbabalat. Nag-thumbs up si Lucan Davenport. Kahit na kailangan niyang aminin na medyo kaakit-akit ang pagbabalat ng mansanas ni Julius Reed. Nambobola mo ako. Crunch. Kinagat ni Julius Reed ang mansanas, at natigilan ang lahat. Kasama doon si Lucan Davenport. Nasa ilalim nila ang grupo, at ang ganoong kalapit na ingay ay tiyak na maririnig ng sino mang eksperto. Sa madaling salita, nalantad sila. Bakit ka nakatingin sa akin? Nagpatuloy si Julius Reed sa pagkain ng mansanas na parang walang nangyari, ninanamnam ito ng sarap. Emergency, tara na. Matapos itong kainin sa loob lamang ng ilang kagat, hinawakan niya ang balikat ni Lucan Davenport at lumipad patungo sa malayo. Swoosh, swoosh, swoosh. Samantala, ang mga tunog ng darts ay lumabas mula sa loob ng villa ng Leopold family. Nagsimula na ang laban. Nang makarating sila sa 100 metro ang layo mula sa Leopold family villa, nakatayo doon sina Julius Reed at Lucan Davenport, na tinatanaw ang santukan sa pasukan ng villa. Ang taong naghagis lang ng dart para patayin ang Skyfire ay nagalit na sa kabilang panig, at ngayon ang mga taong pinadala ng babae ay malamang na walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa Skyfire. Ito ay isang diretsyong laban hanggang kamatayan. Lalong lumakas ang mga tunog ng pag-aaway, habang si Julius Reed, lingid sa kanyang kaalaman, ay naglabas ng isang mansanas sa kanyang bulsa at sinimulang kainin ito ng may malalaking kagat. Mr. Reed, sino sa tingin mo ang mananalo? Curious na tanong ni Lucan Davenport. Ano sa tingin mo? Habang pinagmamasdan ni Julius Reed ang sitwasyon ng labanan sa pamamagitan ng kanyang binocular, ipinagpatuloy niya ang pagkain ng kanyang mansanas. Sa tingin ko ito ang dapat na babae, ngunit tiyak na hindi niya ganap na buburahin ang Skyfire. Hindi lamang iyon makakasakit sa isang relihiyon, ngunit magiging walang saysay din ang kanyang mga nakaraang pagsisikap. Nagsimulang mag-analyze si Lucan Davenport. Ang dahilan kung bakit maaaring ipasumat ng babae ang Truman Ridge ng Skyfire ay dahil malakas ang kamay niya. Kahit na siya ay remote control lang, kung hindi siya malakas na kakayahan, hindi niya magagawang magbigay ng paggalang, lalo na ang pagtatatag ng Boulevard League ng mag-isa. Bagaman totoo iyon, hindi mananalo ang babae at magdaranas pa ng matinding pagkatalo. Inihagis ni Julius Reed ang core ng mansanas mula sa kanyang kamay at inilabas ang kanyang cellphone para magpadala ng mensahe sa WeChat, kumilos ka. Anong ginagawa mo? Kumurap si Lucan Davenport, hindi alam kung kailan inayos ni Julius Reed ang hakbang na ito. Hindi ba dapat may paghahanda? Humalaklak si Julius Reed, tinapik ang balikat ni Lucan Davenport, halika, lumabas tayo ngayong gabi para magsaya,
isaalang-alang mo itong gantimpala para sa iyong mga pinsala. Aalis na tayo. Paano dito? Itinuro ni Lucan Davenport ang direksyon ng Leopold Family Villa, nag-aatubili na umalis. Si Julius Reed ay nag-set up ng isang malaking laro, at talagang gusto niyang makita ito. Ngunit una, nasugatan siya, at pangalawa, ayaw siyang pumunta ni Julius Reed, kaya tumalikod siya at sumuko sa ideya na alamin ang higit pa. Dapat nating bigyan ng oras ang babae at ang Saint Air para magpalamig. Sa hating gabi, wala nang kikilos ang alinmang panig. Tumalikod si Julius Reed at malayang naglakad palayo, mahinang umunat, saan mo gustong maglaro? Mortal World. Sigaw ni Lucan Davenport, nagmamadaling sinundan si Julius Reed. Ang dalawa sa kanila ay hindi pumunta sa Mortal World ngunit napunta sa isang lugar na tinatawag na Drunken Gold. Isa itong bar, isa sa pinakamalaki sa Five River Province. Ang tanging iba pang entertainment venue na may katulad na laki ay ang Entertainment City ni Cesar Pendleton. Ngunit ang lugar na ito ay nagpapatakbo lamang bilang isang bar, at ang may-ari ng bar ay usap-usapan na may malakas na suporta walang sinuman sa Five River Province ang nangangahas na guluhin ito. Bagamat marami ang nakikiusyoso kung sino ba talaga ang may-ari ng bar, sa paglipas ng mga taon, wala ni isang tao ang nakakita sa kanila. Minsan, inisip ng isang mayamang binata mula sa kabisera na malaki ang background ng kanyang pamilya. Pumunta siya dito kasama ang isang grupo ng mga kaibigan upang kumain, uminom, at magsaya, kung saan hinaras din niya ang isang batang babae, na humantong sa isang away sa bar. Dahil dito, ilang malalakas na lalaki ang agad na lumabas sa bar at kinaladkad ang binata palabas, nabali ang mga paa at walang sabi-sabing itinapon sa kalsada. Nagmura ang binata habang nakahiga, at lahat ng mga kaibigan niya ay tumawag sa telepono, galit na hinihiling na isara ang bar. Pumalakpak sila sa matinding galit, ngunit nang papasok na sila sa harap ng pintuan, ang ama ng binata ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono na nagpaputi ng kanyang mukha. Hindi na siya naglakas loob na gumawa ng higit pang mga mapangahas na galaw. Personal umanong bumisita sa bar ang ama ng binata para humingi ng tawad sa may-ari, ngunit hindi man lang niya nakita ang mukha ng may-ari at tinalikuran. Simula noon, lumakas lang ang reputasyon ng Drunken Gold. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, nagsimulang lumitaw ang mga manggugulo, at marami sa mga kakompetensya ng bar na napigilan ang nagsimulang magpadala ng mga tao upang magdulot ng gulo. Ang bar ay hindi naging kasing lakas ng dati, mas madalas pinipiling kumilos ng may pagpipigil at maghanap ng kapayapaan. Sir, dito na lang po, please. Pagdating sa entrance ng bar ay masayang sinalubong sila ng staff. Halika, sasamahan kita sa isang gabi ng kasiyahan, at lahat ng gastos ay nasa akin. Si Julius Reed ay bukas palad na inakay si Lucan Davenport sa loob. Tinawag niya ang waiter para ayusin ang mga gamit at pagkatapos ay humanap ng dahilan para makawala.